Hello minasan, konnichiwa, yokoso, welcome back to Japan Diaries with Hazel. And it's me, Hazel, yokoso. And for today's video, isi-share ko po sa inyo ang mga magaganda o must-visit places dito po sa Izo. So today, samahan niyo ako maggala guys at libutin natin ang lugar. So, ang una ko pong isi-share sa inyo is ang Dogashima. Yes, mararating niyo po ang lugar na ito through car or by bus. So, from Gotemba, mga mararating niyo po siya mga 2 oras lang, andyan na kayo sa lugar. And sa mga activity na ma-enjoy niyo dito is cave excursion po. So, lilibutin po ninyo ang Dogashima Cave through the coastal waters na yan. So, for 1,200 po na ticket, ayan, sasakay kayo ng yacht at dadalhin po kayo ng yacht sa cave. Kakaibang experience po ang cave excursion, lalo na kapag mismo nandun na kayo sa loob ng cave. Alam niyo yung feeling na basta kakaiba, ang lamig na parang feeling ko pagpasok namin doon na-energize ako. Charot. Anyways, so bago nyo nga pasukin yung cave na yan, makikita nyo muna o mawi-witness ang pagkagaganda-gandang view ng coastal na yan. So, diba kakaiba? Kung kayo po ay nagbabalak na magbakasyon ulit dito sa Japan o magbabakasyon pa lang, itry nyo rin po ang maglibot sa mga ganitong lugar dahil napaka-nature vibe niya. Kaya, swak na swak po ito sa mga nature lovers na mga biyahero at biyahera. Ano pang iniintay nyo? Gora na! At sa mga mamshis na katulad ko, recommend ko po sa inyo ang lugar na to for place bonding ng family. Paniguradong matutuwa ang family dito. Tulad ko, dalaga na po yung unika iha ko. Hindi mo na maaasahang sasali sa mga pictorials at ayan mga videos mo. So, ang ginawa ng lola nyo? Ayan, ginawa kong tagakuha ng video ko. O, diba? Meron din palang pakinabang joke. So, ayan guys, para for more memories na, ayan, mapag-uusapan pag nagkukumpulan ng barkada at pamilya. Ayan, pasyalan nyo ang lugar na to at kung kayo po'y mahilig sa social media, well, ang lugar nito is napakaganda. Napakagandang backdrop sa inyong social media post. So, ayan. Ano pang iniintay nyo? Gora na at ma-experience ang cave excursion na sinasabi ko. Basta, kakaibang vibe pag nandito kayo guys. At yung feeling na nasa loob kayo ng cave, parang kakaiba feeling ko. Ay, nako talagang na-energize ang lola nyo. Kailangan natin to guys, lalo na kapag puro na lang tayo trabaho. Parang kahit man lang sa oras na nandito tayo, malimutan natin na may mabibigat tayong trabahong naghihintay. O diba? Ito lang masishare ko, hindi po luho o kayabangan ang pumasyal sa mga ganitong lugar guys. Kasi mayroon tayong mentality, lalo na yung mga Pinoy, pag nakikita natin yung kapwa natin na nagpo-post na pumasyal sa mga ganitong lugar, ang mga sinasabi is, hala, mayaman, ay, mapera, or hala, ang yabang. No, baguhin po natin yung mentality na yun. Alam nyo ba, lalo na dito sa Japan, puro trabaho. Personally ako, umaga-gabi. So, minsan gusto kong huminga. Gusto kong minsan kahit sa oras na nandun lang ako sa lugar, sa pinasyalan ko, makalimutan ko yung load ng trabaho na naghihintay sa akin. Importante po yun guys for our mental health. So, kagaya ng lugar na to, for 1,200 yen, mai-enjoy nyo na ang cave excursion na yan. O, so kung kayo nagtitipid talaga o ayaw nyong gumastos, gasolina lang, of course, driver, at kung anong merong pagkain sa bahay, bit-bitin nyo na lahat at along the way, doon na kayo kumain. At pagdating nyo sa lugar, may 1,200 yen kayo, may entrance ticket na kayo to a yacht ride for the cave excursion. O diba, hindi kailangan sobra-sobra o sobrang daming pera para ma-enjoy nyo ang mga ganitong lugar. Minsan, lumabas din kayo sa inyong comfort zone. Iba yung nahahatid na, ayan, sigla.
At kapag nagawa nyo yan guys, para ba kayong na-reset at kaya nyo ulit magkurat sa araw-araw. O diba, paano pa't nabuhay ka kung magtatabaho ka rin lang? Lahat ng pinagtrabahuan mo, pag namatay ka, hindi mo mabibitbit sa langit. Tandaan nyo yan. No kidding aside guys, kailangan talaga natin minsan mga ganitong experience to reset para lumaban ulit sa araw-araw. Dogashima Tensodo Cave, located on the Izu Peninsula in Japan, is a stunning natural formation known for its striking coastal scenery and intricate cave system. The cave features beautiful rock formations and crystal clear waters, making it a popular destination for tourists and nature lovers. Visitors can explore the cave by boat or on foot, often marveling at the unique geological features such as stalactites and stalagmites. The surrounding area boasts breathtaking views of the ocean, with dramatic cliffs and lush greenery, creating a picturesque backdrop. The cave's serene atmosphere and natural beauty make it a perfect spot for photography and relaxation. So ayan guys, nag-nosebleed ako doon. So anyways, itry nyo mamasyal nga sa mga ganitong lugar kasi alam nyo, kakaiba yung experience at of course, ang importante is mari-relax kayo. Mahalaga na ayan, healthy yung mental health natin guys. So hindi kailangan gumastos ng pagkadami-dami para mag-enjoy ka sa gala. May mga ganitong galaan na ayan, makakatipid ka na at sobrang enjoy ka pa. I-try nyo guys, minsan para kakaiba. Stop is the Koibito Misaki Cave. Located po yan along West Izu. Alam niyo ba na isa ang lugar na to or spot na to na famous lalo na sa mga turista at hindi lang po sa mga turista, pare din sa mga locals na nakatira rito dahil po sa paniniwala o sa lumang folklore na pininiwalaang kapag ang magsyota o mag-asawa magkasintahan, sabay-sabay pong magpapatunog sa bell na yan. Yan po yung magpapatunay o magpapatibay ng kanilang pagmamahalan. Charot! So, at syempre, dahil marites ang lola nyo, hindi natin palalampasin. Mayan, patutunugin ko rin ang bell. So, titingnan natin kung mako-confirm yung ating love. Charot! So, ayan guys, diba? Ang ganda ng lugar. Kakaiba, napaka-dramatic. Charot. So, kung lovebirds out there at sa mga in love, I think this is the best place na pasyalan ninyo. I-try nyong pumasyal dito, guys. At ayan, tingnan nyo naman, diba? At sa mga families na naghahanap po ng mapasyalan para kakaibang vibe, ayan, i-recommend ko po yung lugar na to for, ayan, super gandang backdrop for your social media post. O, diba? Talagang nasa Japan ka, overlooking lang naman po. Or makikita nyo po ang beauty ni Mount Fuji. So, ano pa nga bang ginawa ng lola nyo kundi ang selfie dito at selfie doon. So, ano pang iniintay nyo guys? Book your next itinerary at pasyalan nyo ang lugar na to at talagang masasabi nyong pagkaganda-ganda ng lugar. So,
Arat na! At paalala lang po, kung kayo nagbabalak na pupunta rito o mamasyal, siguraduhin po na comfy ang sapatos na gagamitin nyo dahil mapapalaban po kayo sa matinding lakaran para iwas sakit sa paa. My next stop is the Izu Toy Kenzan Mine Museum. Visiting the Izu Toy Kenzan Mine Museum was like stepping into Japan's gold mining past. Walking through the old tunnels, I could really imagine the hard work miners put into extracting gold here. I even got to try panning for gold myself, such a fun experience. It's short but insightful trip that makes you appreciate the history behind Japan's gold history. So ayan guys, kung gusto niyo po ng kakaibang adventure dito sa Japan, puntahan mo ang Izu Toy Kenzan Mine Museum para po kayong babalik sa kasaysayan ng pagmimina ng ginto sa Japan. Ang sayang maglakad sa mga lumang lagusan at maramdaman kung paano magtrabaho ang mga minero noon. At ang pinaka-cool dito sa loob ng museum na to, pwede ka rin magpan ng ginto. Sobrang saya ng experience na to, kaya kung may time ka, super worth it siyang bisitahin guys. Kaya ano pang inintay nyo, arat na! At syempre, dahil marites nga talaga ang lola nyo, hindi pwedeng hindi natin pasukin ang tunnel na yan guys. At ito na nga, pinasok ko na talaga. The Izu Toy Gold Mine Tunnel Museum is a fascinating remnant of Japan's mining history. Spanning over 1,200 meters, it showcases the innovative techniques used by miners to extract gold. As you walk through the cool, dimly lit tunnels, you'll discover the challenges they face and the rich heritage of the region. This historical site is a must visit for anyone interested in the past. An unforgettable journey that brings history to life. Yes guys, ang Toy Gold Mine Tunnel Museum ay isang napaka-amazing na bakas ng kasaysayan ng pagmimina sa Japan. Umabot ng mahigit 1,200 metro. Ipinapakita nito ang mga makabagong teknikal na ginagamit ng mga minero sa pagkuha ng ginto. At alam nyo ba na habang kayo naglalakad sa malamig at madilim na tunnel, matutuklasan nyo rin po ang mga hamon na hinaharap nila at ang mayamang pamana ng rehiyon. Ang makasaysayang pook na ito ay isang lugar na dapat nyong bisitahin talaga guys, para sa sinumang interesado sa nakaraan, isang di malilimutang paglalakbay na magbibigay buhay sa kasaysayan nito. Kaya mga mamshis, kung kayo po'y mahilig sa adventure o kasaysayan, talagang dapat mong bisitahin ang lugar na ito. Kaya sa sunod na itinerary nyo, ilagay nyo po ang Izu Toy Kenzan Museum. Super kakaibang experience ang mararanasan nyo rito guys. At alam nyo ba na habang nag-iikot ako, nilalakad ko yung tunnel, doon ko nalaman. Sa Hapon pala, o ang mga Hapon pala po ang nagpauso ng tibak. And isa po sa mai-experience nyo sa museum na to, paglabas nyo ng tunnel, makikita mo ang isang museo na nagtatampok po ng kahangahangang diorama tungkol sa proseso sa paggawa ata ng ginto at ang mga artifact mula sa panahon ng Edo. Kasama dito guys ang iba't ibang uri ng ginto mula sa buong Japan. Dito pwede mong subukan ang iangat ang tunay na bar ng ginto o isang kahon ng barya para maramdaman mo ang bigat nito sa iyong mga kamay. O diba bongga? Ang pinakapaborito ng mga turista rito ay ang pinakamabigat na bar ng ginto sa buong mundo na umabot sa 250 kilo lang naman po. At syempre, hindi pinalampas ng lola nyo yan. At Diyos ko, nakahawak man lang ng isang baretang gold. O diba bongga?
Malay nyo guys, magkaroon din tayo ng ganito. Charot. Libre mangarap. Kakaiba at nakaka-amaze na experience talaga ang mararanasan nyo kung kayo pipisita sa museum na to guys, lalo na sa mga bata. Kaya, book your next itinerary at Izo Toy Kensan Museum. O diba bongga, may pang social media post ka na. Gambate torero yun. Shakin harere. At ito yung nakakatuwang experience sa museum na to guys. Pwede kang, ayan, maka-experience ng gold panning. So magdadagdag ka lang ng bayad for entrance at ayan, magkakaroon ka na ng 30 minutes na experience at makakuha ka ng ginto. So yung nakuha mong ginto, pwede mong dalhin pa uwi guys, souvenir. Kailangan kong karirin itong panguha ng ginto guys. Makabayad man lang ng mga utang. So, kaya na dyan? And guys, gusto ko rin i-share itong lugar na daanan namin. Para lang po siyang park, pero kakaiba. Kasi bay view. Ang view ng dagat, nakaka-relax. At of course, meron po siyang cafe. So habang magmuni-muni ka, habang nagkakape or umiinom ng kanilang malamig na drinks, ayan, nakaka-relax na. So, ang dami talagang mapasyalan dito sa Izo guys. So guys, hindi kailangan gumastos ng pagkalaki-laking halaga para lang makapasyal ng mga ganitong lugar. Ayan, libre po ang lugar na to. Pwede ka na rin hindi bumili ng inumin mo, diba? Magbitbit ka na lang para tipid. At least na-relax ka. Innovative talaga pag mga hapon. Yan yung gawa nila. Grabe. One guys, mapakitaon na yung ito. Napaka-innovative talaga pag Japan. As in their toilet. Tingnan yung toilet nila. Napaka high-tech. Hindi na kayo wala nang makakapasok. Then open. Diba? Bongga sila. And of course, dito sa Izo, marami pong mga hotels and ryokans ang mapagpipilian. At
Me personally, i-recommend ko po yung mga ryokan para talagang ayan, Japanese vibe ang mai-experience, no. Katulad na lang itong ryokan na pinag-istehan namin, guys. Ang mura na at sa halaga ng binayaran nyo, tingnan nyo naman, diba? Sulit. At of course, ang onsen, ang ganda-ganda ng onsen dito at talagang marirelax ka at habang nagbababad ka, makikita mo po ang view ng dagat at of course ang sunset dito, guys. Perfect. Kaya ayan, itry nyo. Marami po kayong mapagpipilian dito at aayon sa budget nyo. And to sum it all up, guys, Izu is an incredible spot you won't want to miss. Picture this: breathtaking sunsets that light up the sky, making for the perfect backdrop to your vacation memories. And if you're looking to unwind, the calming waters of the onsens or hot springs are just what you need. It's pure relaxation, but that's not all. Izu is packed with charming coastal towns and stunning hiking trails that are perfect for outdoor lovers. Whether you're exploring the local culture or diving into some fresh seafood, there's something for everyone here. So if you're in need of a getaway that mixes tranquility with adventure, then Izu should be at the top of your bucket list. Yes, guys, ang Izu ay isang lugar na talagang dapat niyong bisitahin. Isipin niyo na lang ang mga nakakamanghang paglubog ng sunset na nagpapakulay sa kalangitan. Perfect para sa mga selfies niyo, 'di ba? At di malilimutang alaala. Charot. Kung gusto mong mag-relax, subukan niyo rin ang onsen o hot springs dito. Ang mga tubig na nagpapawi ng pagod at sobrang nakaka-relax po. Pero hindi lang yan. May mga magandang bayan sa baybayin at mga hiking trails na puno ng tanawin na tsak na magugustuhan nyo. Kung gusto mong makilala ang lokal o kultura o matikman ang mga sariwang seafood, madami kang matutuklasan dito. Kaya kung ang hanap niyo relaxation at adventure, well, this place is for you. Kaya, huwag kalimutang isama sa bucket list nyo ang Izu sa susunod na galaan nyo, guys. Sobrang daming sorpresa ang naghihintay sa inyo rito. Talagang matutuwa kayo. Kaya, arat na! Our Izu adventure. I hope this gave you a taste of all the incredible places waiting for you to explore. If you enjoyed the journey, make sure to subscribe to my channel and hit that notification bell to join me for more travel fun. And I love to hear what spots in Izu you're eager to check out. Drop a comment below. Thanks for watching, guys, and I can wait to take you on my next adventure. See you and God bless everyone. Thank you all for watching.